Sample try din din dito natin. rin. Okay. Start. Okay, ma'am. Oh, sir. So, yan. Good morning. Good morning po ba? Morning, sir. So, my name is Bon, ma'am. So, I'm from Sapphire, Product and Application Specialist. I'm a medtech also by profession. Now, kay, training na, ma'am. So, ayan. This is our new machine for hematology, ma'am. The XNL 330. So, 330 siya. Siya ang upgrade ni XS. Naka-XS mo nang before, ma'am? Oo. Apa. So, yan. For the external parts ni machine, yung main switch niya, ma'am, nasa likod po. If daily nyo naman ginagamit si machine, no need for you to turn it off. Ito na lang po. May power switch din tayo dito sa, if in case mag-shutdown kayo, ito na lang yung i-press nyo, ma'am, for it to turn on. And then, Tapos pag nag-cleaning, nag-automatic siya mag- yes, ma'am, na-observe nyo. Opo, mag-off siya, ma'am, tapos after nun, i-on nyo na lang po by pressing this one. And then you have your status indicator LED. Pag green siya, ready state siya. Pag blinking green siya, ma'am, is processing. Pag may error siya, is nagre-red siya, or minsan orange pag paubos na yung reagents niya. Pero pag ganito, ready na niya siya. And then, ito is yung start switch nyo. If in case mag-sleep si machine for yung sinet natin na 8 hours, pag wala kayong ni-run, may ilalagay dito na error, press SW. Si SW, ito pa, start switch, SW. Press nyo lang ito, tapos magpa-prime na ulit yung reagents niya. Ito yung sample probe niya, and then this one po is yung for the dye natin, or yung stain. Kasi cells natin, ma'am, are stained na. Sa loob. Sa loob po. Okay. So, yeah. Nag-error siya kasi open siya. Yes, ma'am. Okay po. So, all of our agents pala is barcoded, ma'am, except this one, sir. Apa. So, this one is RFID coded. So, no need for you to scan the barcode. Insert nyo na lang po siya diretso. So, you receive reagents like this, ma'am. In a box, dalawa siya. And then, yun, isa-isa lang. Tapos, since RFID coded siya, ma'am, yung chip niya is nandito po. So, make sure lang na hindi siya moist, hindi siya ma-scratch, kasi hindi na po siya babasahin pag nagkaganon. So, load nyo lang, ma'am. Do not open this one na lang kasi si machine na po yung mag-pierce nun. So, lagay nyo na lang dito. Hindi pwedeng ma-scratch yung... Ito na area, ma'am, kasi kung mapansin nyo, ma'am, parang may something siya sa dapat hindi loob. siya hawakan na lang. Yes, ma'am. Avoid Para na safe, lang. huwag na lang hawakan. So, yan. Load nyo lang po. And then, ito. For example, ma'am, wala pa siyang butas. Lagay nyo lang po. Tapos, may makiklik kayo ng sound na ma-didinate. Tapos, yun. Then, lagay nyo lang Read siya. na lang naman siya ng one. So automatic na siya mariread. For all other agents, since may barcode po siya, so dito po tayo papasok sa maintenance, and then exchange. Okay. Then, reagent replacement. Tapos, pag paubos na siya, ma'am, or may nag-expire, magre-red siya. Then, click nyo lang any reagent. For example, si sulfulizer. Tapos, check nyo yung replace reagent. And then, pag andito na siya sa reagent code, ma'am, scan nyo lang po yung reagent codes niya. Kung may makikita kayo dalawang code, hanapin nyo lang yung may XN. Kasi yung isa ma'am for XE and XT to, so XN. Apa. Okay. So, ito yung scan nyo, ma'am. I-scan lang siya. Apa. Scan nyo lang. Okay. Then, after that, okay. Pag nagkaganon siya, ma'am, reagent code is not correct, i-back nyo lang. Kasi, kung mapansin nyo, ma'am, kay small letter siya, dapat all caps siya. Apa. So, in case ma-encounter nyo yon, i-press nyo lang yung caps lock, then, scan nyo ulit. So, pag malaki na siya lahat, big letters na, okay nyo lang. I-accept nyo na yan. Okay. So, once na ma-receive nyo na, ma'am, execute nyo lang siya para mag-prime siya. So, ipa-prime nyo ulit. I-measure nyo yung reagent. For your WDF naman, same lang din ng process. Tapos, yung scan nyo, ma'am, itong may reagent code na nakasulat. Apa. Ito siya. Nilagyan ko ata ng mark. Apa. And then, for your Cellpac DCL, ang code niya, ma'am, is nasa taas. Ito pa. So, same yung nilagyan nyo ng ano. So, yun lang. So, silang tatlo lang yung scan. Si Fluorocell, no need na. And then, kung mapapansin nyo, ma'am, yung level ng white niya tumataas. Ano siya? Parang one glimpse nyo na, paubos na yung reagent ko. Pag puno pa siya, mag-all white pa to. Pag may gray na siya na part, meaning yan na yung wala na, ma'am, empty. So, pag paubos na siya, mag-gray out na talaga to lahat. So, wala na yung white. Yung color, inano siya, pinaton siya, sir, sa color ng reagent. Para hindi po magpapalit-palit. So, ibig sabihin nito, 35% na yung gagamitin nila. Yes po, ma'am. And aside from that, may number of tests na din siya na remaining. Yung residue niya, ma'am. Ito yung number of tests. So, makaran pa kayo ng 531 tests, including control.
with your Florocell. Si Lysercell naman, 818 tests pa. Si Sulfolizer, wala pa kasi nagpa-prime pa siya, ma'am. So, So, makikita din yun. yes, ma'am. May value din siya in number. And you could also see kung kailan yung expiry, anong lot number ni reagent na niload niya. So, yan. For the 3 reagents, ma'am, sir, so makikita nyo yung number of tests remaining. For the Cellpack DCL, kung mapapansin nyo, in liter siya. Kasi, yung auto-rinsing natin kayo, dito din kinukuha, ma'am. So, hindi talaga siya fixed. Kasi si Medtech siya na bahala kung kailan siya mag-auto-rinse. Pero minsan yung machine nag-ask. Ma'am, ang ina-ask lang ng machine is yung routine cleaning. Wow. So, our routine cleaning happens once a week or every 1,000 samples, whichever comes first. So, doon siya humihingi talaga siya ng routine cleaning pag gano'n. Nag-ask naman yung machine, di ba? Yes, po ma'am. So, if you want to schedule it like Sabado or Sunday, pwede naman ma'am, mag-start kayo mag-routine cleaning this Saturday or Sunday. Maghihingi siya next Saturday, Sunday na naman. Ganun siya. Pero ang reagent, gagamitin lahat. Yung apat na reagent. For, routine ma'am, cleaning. routine cleaning, hindi po. Si Cellpack DCL lang. And yung cleaning solution, I don't know, binigyan ayan po kayo. Yes, ma'am. Yan po yung gagamitin. So, yan. So, tapos na siya. Nakikita ko na kung Check ilang natin. percentage. Number of tests. Number of So, tests. it's 754 tests pa, ma'am. So, as you could notice, hindi siya pantay. Hindi sila same. Kasi iba-iba yung volume. Basta pinakamarami yata ito, ma'am. 1,000 something to test per, per reagent. 14 liters na lang sa Cellpack DCL. Okay. Ayan. Pwede naman, ma'am, shortcut, click nyo lang dito. Yan, lalabas din siya. At parang Okay. Eto, ma'am. Sige, try nyo click, ma'am. Anywhere, dyan sa box na yan. dito? Apa. Yan. So, Okay. mag-appear na siya. Para Okay. hindi nyo na hanapin. Hindi na maraming pindot. Apa. Same lang din. Execute. Okay. Ganun lang. Sige. So, next, reagent QC. So, QC, ma'am, 2 ways to view the QC. So, pwede kayo dito sa QC file. Okay. So, then, yes, ma'am, then select the QC you want to view. Double tap nyo lang. So, makikita nyo na yung LJ chart niya. And once na meron na tayong printer, you could also print this for, Kasi kailangan hindi for yung DOH file. use mo. So, what you have to do for printing, Okay. range nyo lang. And then, you could drag it kung kailan nyo siya gusto mag-start na mag-print. Apa. Kung anong date? Start Yes, yung ma'am. until expire. Until when. Okay. Then, output. Tapos, report GP lang, ma'am. Kasi si GP, may graphical print siya. So, meron siyang LJ chart na kasama. Si LP, in list form lang siya. Yung ano lang numbers. Yes po, puro Okay. numbers, ma'am. So, mas maganda, report GP na lang para kasama yung Diretso na chart. Yes, and then, yung mga statistical tools, kasama din yan, ma'am. Yung parameters, kasama na din siya sa printing. So, yan. Kompleto na siya for, Tapos, pag nag-register kayo or may bagong lot number, ma'am, dito po tayo sa QC file, sir. So, pili lang kayo ng empty file. Up to 99 QC files to. So, you could load mga 33 sets siguro. Different lang numbers. Hindi pa kayo magde-delete, ma'am. So, very useful siya for, inspection. Kasi you don't have to delete. If in case hindi kayo nakaprint, so, mariretrieve nyo pa siya. Pili lang kayo ng empty file. So, for example, isunod-sunod na lang natin or gusto nyo may space para makita nyo. So, select a file number. Click register. And then, mas maganda sana kung may CD reader kayo, ma'am. Sige lang, mag-ask ako kay sir ninyo para diretso na kayo read as a file. No need for you to manually input the limit and targets. Pero since wala pa, Manual. nag-manual mo last time, ma'am. Si Sir Kerel. Oo. Apa. So, engineer. Opo. So, yun ma'am, pili na kayo, again, pili kayo ng empty lot number, QC file number, then register. Then, input lang kayo ng lot number, nung control. And then, pili kayo kung what level, XNL 1, 2, 3, for example, Okay. C2. Then, input nyo lang yung expiry date na nasa vial. Tapos, after that, target limit settings. So, per parameter nyo siya, need i-input po. Isa-isa. Opo. So, for RBC, lagay nyo lang yung target. Tapos, okay. Then, limit. Mga 2. Then, next na po na parameter. Until makompleto nyo po yung whole CBC result. So, yun lang. Okay po. Yes. Until 1, 2, 3. Yes po, ma'am. 1, 2, 3. So, every lot number, every level, isang file number siya. Hindi po siya isang file number, 3 levels na. So, same nito, 1, 2, 3. So, ganun na kung siya. mapunong sila until 99, pwede nang i-delete yung Yes, order. ma'am. Yung pinakauna. Sige. So, how to delete? Okay. Ito lang po, tapos delete.
Okay, sige. So there's no way po siya na madidelete ma'am kasi merong account kasi na nag-ask before kung nadidelete pa siya ng kusa, hindi po. Kailangan nyo siyang i-delete. So pag may nawala ma'am kay na-delete, probably na-delete talaga siya. Sige po. Kaya nandyan sa pinakagilid ma'am para di nyo siya ma-press. Or if you want naman po to back up your QC files sa USB, as long as yung USB nyo is free of virus ma'am. Kasi baka makorrupt po yung software ng machine. Opo. So file nyo lang and then back up. Okay. Pero dapat yung USB again is free of virus siya or hindi pa siya for nag-run. example, di ba hindi ka na magbibigay ng CPU sa computer? Yes ma'am, may built-in na to na CPU. Sa loob. Apa. Okay. Pero I think maglalagay pa din ma'am for the WAM nyo. Kasi bibigyan mo kayo ng separate monitor. Tapos may CPU na din yung kasama. So pwede doon ipagsak yung USB. Hindi na. Dito sa machine ma'am, direct siya. Okay. Hindi sa computer. Ano naman siya? Nasa likod pa. Same siya ng USB drive nung sa barcode scanner ma'am dito. May 6 pa yata or 4. Sige. So mas okay siya kung gusto niyo siyang ma-save. Ano siya ma'am, pag na-export siya guys in Excel format. So naka-Excel siya. Okay. So puro siya numbers, wala siyang graph. And then so nag-input na tayo, nag-register na ng QC, how to run QC. In running QC, you cannot access it here sa QC file. You have to go to QC Analysis. and then QC analysis. Yes pa. So you choose lang kung anong level yung ira-run nyo and then press OK. And then once na mag-appear na to ng screen, so mix nyo lang yung QC, feed yes sir, and then wait for the result to appear here. Kung okay siya, wala siyang out, hindi siya magre-red. So naka lang siya, parang gray or wala siyang background na color, accept nyo lang. Paano kung may red or... Kung may red siya ma'am, pwede nyo i-accept kasi parang sa DOH yata required na makita nila na nag-out yung QC. May outliers? Opo, tapos after nun kayo mako-correct nyo ma'am para magawa ng corrective log or paano ba yun? Corrected. Oo, parang ganun yung sa DOH na ngayon. Pero if ayaw nyo makita ma'am, pwede naman, cancel nyo lang. Huwag nyo lang i-accept. Cancel nyo. So hindi na pwede yun ma-edit? Hindi na po, hindi siya ma-edit ma'am. So i-rerun ulit? Yes ma'am, you have to rerun it. So paano kung may red? Anong gagawin Kung natin sa na-read nyo ma'am, tapos na-accept nyo siya, pwede ko yung pumunta sa QC file up. And then, delete nyo lang. Ito for example, nag-read siya. Gawin nyo lang ma'am, i-delete. Then, delete one plot, yes nyo lang. Madi-delete na to from RBC up until Yung mga parameter. IG. Yung whole talaga, madi-delete siya. If gusto nyo. And then, rerun. So, kung may alarm, may red na color sa... yes ma'am. Anong gagawin sa machine? Mag-cleaning or... Ma'am, first ma'am is suspect nyo po yung QC material natin. Kasi for XNL, 14 days, 2 weeks. 2 weeks lang siya ma'am. Once open. Pero if hindi nyo pa siya open, up until expiry date pa siya na nasa bayan. If nasa ref pa siya. For example, may 2 set kayong dumating. So up until expiry pa yung isa ma'am na unopened. But once opened na siya, ideally 14 days talaga. But may accounts po na nag-extend sila up to 1 month. Okay pa yung QC nila ma'am. Mahal pa naman ang QC. Pa. And then, for example, ma'am, since malayo-layo si Tacloban and then yung kasi natin from Singapore, siya, yung QC material, ma'am. So, if in case po na na-receive niyo siya, for example, ngayon, ni-run niyo siya bukas. Tapos, nung nag-run kayo, ma'am, first run niyo is nag-out siya, then, nire-run niyo, out pa din. Inform niyo si sir ninyo, ma'am, kasi pwede natin yung palitan for free. Kung nag-out na siya, ma'am, kasi meaning parang pangit na talaga siya nung na-receive nyo. Kasi minsan kasi ma'am, nade-deteriorate yung control. Last time, ang Pumangit mo na. L1 deteriorated hemolyte. So penalitan. Okay. Pinalitan nila ako. So minsan ganun ma'am kasi yung courier sa pag-handle nila ng QC, kung baka na siya na deteriorate yung sample mismo. So okay lang yun ma'am, inform nyo lang kami. Apa. Willing naman kami Pero pag 14 days na ma'am, tapos nag-out na siya, expect na lang kayo. Kasi 40 days na siya. Pero meron talaga ma'am, umabot ng 29, 30 days, okay pa. Basta after run nyo ma'am, ref nyo lang siya agad. And then since opened man yung control virus natin, I advise ma'am na i-wipe nyo yung mouth ng tube. Kasi tumitigas siya ma'am. Nagganat, tapos nababara sa ilalim. Yung mga ibang yung nakatatira na reagent, may control reagent. So dun siya ma'am, tumitigas. Wipe nyo lang para maganda pa rin yung QC natin. Both sa
sa sa baba ng tube, pati Sa swab cup. cap. Apa. Next, QC. Question sa QC pa, ma'am. If you have. Wala QC naman. file. Okay na. So, pwede naman din si QC file, ma'am. I-access nyo dito, QC file. Pero marami siya, so dito na lang. Oo, Doon na Sir, tayo kung para. mag-delete Yes, sa, sir. sa QC yung Yung whole? sa may LJs? Whole, sir? Whole chart niya. Oh, yes po. Silang tatlo i-rerun. Pwede naman, sir, isa lang kung saan lang yung Si nag-out. may flags. For example, nag-out si 1, si 2, 3, okay lang. Sino naman sila? Gusto niyo i-delete si 1, pwede naman. Ito lang. Okay. So, yan. Pero kung gusto niyo, ma'am, kung puno na talaga and you want to delete the whole level, pwede dito na lang kayo. Para di nyo na pag-isa-isa. Dito na lang. So, buong level 1 madi-delete. Pati yung mga nirad nyo nung una pa. Previous. Apo, sa lahat sa talaga. And then, si machine din, ma'am, makakaroon siya ng ng expired na reagents. So, okay lang siya. Oo, di ba? Sabi mo kanina, Okay na siya sa settings. So, yan. Even the, yung stay natin, ma'am. So, pwede na siya. Mas expired siya. Yan. So, kaya, Basta, huwag mo okay, lang, please. binaypass mo yun kanina yung okay. Basta okay lang si QC mo. Oo, si QC. Always check si QC. Okay. And then, patient sample. So, 2 ways to view your patient sample, ma'am. You can view it under Sample Explorer, sir. So, sa Explorer, in list form siya. And then, may tabs tayo dito. So, dito, sir, patient information. Ito naman, ma'am, is with patient information plus the result na ni patient kung gusto niyo makita. Pero parang masakit siya sa mata. Sige. Ito naman, patient info lang talaga. And then, this tab would show the reagents na ginamit niyo for that specific patient. So, yan. Or you could view it in browser. So, si browser pa isa-isa siya. Okay? So, pwede nyo siyang last 10, ma'am. Si last 10 lang siya lang yung last 10 talaga na na-feed nyo. Or, pwede nyo i-untick si last 10. Makikita nyo lahat. Ever since nag-start kayo na mag-run. So, yan. So, last 10 na lang natin para konti lang siya. So, next, how to run patient sample. So, you have to click manual first. And then, yun, ma'am. So, I think naka-base kayo sa date, month, year. Edit na lang natin siya. So, 27. And then, nag-start pa kayo sa 1, ma'am? 1 pa lang ngayon. Kasi inaano lang namin siya sa inpatient. So, okay. And then, pwede kayo mag-choose, ma'am. Either CBC lang without differential or CBC with differential. CBC with dip. Always with diff. Dito. Dito, ma'am, in-input niyo pa? Wala. Opo. Meron din. Sige. So, example lang. Yes, ma'am. Lagay ko lang. Patient ID is Yung anything. hospital number sana. If naka-LIS na tayo. ICU number na lang. Sige pa. Room number lang muna. Sige, pwede pa. Tapos last Name name. patient. Meron niya. Ang kagandahan niya, ma'am, ano siya, 25 UL lang yung aspiration volume niya. Pag sa baby, Yes, ma'am, very useful kahit siya. ano siya. Mga half a drop of blood lang. So, Almerian Oh. ko na last na. ICU? Oo. Oo. Ay, hindi. Okay. Tapos, Age, hindi baby. Maganda hindi. siya. Ayan. Okay. sige lang, ma'am, kasi... Pag dito wala na, kahit ano pwede wala naman, na. ma'am. Kahit doctor, pwede na din. Sige lang, ma'am, pag naka-LIS na tayo, yung demographics niya, Oo, kasi automatic na yan. ngayon is mano-mano pa lang naman tayo eh. So, ganun So, lang naman, yes. diba? Mapapansin nyo, ma'am, may numbers din siya dito. So, next na i-feed nyo, para hindi sila magkakuan, may guide na kayo. Ito po siya. Pero pwede sa ano? Yes, Pwede sir. name yung ilagay dyan. Pag sir, Depende sa- naka-LIS na tayo. Okay. Pwede naman din, sir, if you want, Para hindi name na din. Kasi yung number baka magka-exchange. Pwede naman, sir, dito, sir, ay, sa sample number. Pwede name na din ni patient. Oo. Kasi. And then, ano siya, ma'am, 60 samples per hour siya. So, per sample siya, 1 minute. Ang pa-process Yes, loob. ma'am. 60 samples. Mas mabilis talaga siya pag may LIS na. Diyos mong sana, para wala na kayong barcode na lalabas. Less pa sa talaga. Sige lang, i-ano ko sa sir ninyo, ma'am. IT namin na mag-install. Tapos, Kailangan naman natin yun, yan sa, peripherals. sa IT din dito, no? Pag-ano rin sila. Oh, yes, ma'am, para ano na siya sa result na hindi na kayo manual input. Tapos pwede rin naman nung pag may
computer yung doctor, Pwede ma'am, diretso doon, compatible di ba? siya. Oo. Ah, As long as, nakikita ba nila yung results na sir? In the lab? Dito? Yes. Yung mga doctor wala pa. Sana. Soon ma'am. Maganda tayo Mas ma'am. maganda Sa kasi intern mas maganda. hospital. Sarap wala na Sayang pasting? kasi yung machine, oo. Wala nang pasting. Diretso na sa doctor. Yes, wala nang please. Baka ED or Siyempre, damo good na. makapalat na. So, last Okay. patient. Wala pa. Siyang result. So ngayon, mano-mano lang muna kami. Yeah. So, siya na ma'am. Ito na yung result. Yes po. So, sa result naman ni patient, negative siya, nagda-negative siya, ma'am sir, if Walang malinis. Yes po, walang flags. Nagpa-positive siya if may flag si patient. Tapos nagra-write dito, no? Yes ma'am, nandyan po yung mga flaggings Nag-interpret niya. siya. And then, since 6 parts na siya, meron na tayong immature granulocytes. So, sa immature granulocytes, yung mga 6 promayelo. parts ito? Yes po ma'am, 6 parts analyzer siya. Plus the immature granulocytes, yung promayelo, and meta natin. But as a whole, pero kung gusto ni doktor malaman kung ilan yung promayelo, meta, we have to view it under the microscope talaga. So, yun lang. Yes, sir. Pero may na siya na may immature granulocytes. May interpretation kasi siya dito sa flags. Yes po ma'am, meron din. Malabas. Sige. Copy ko lang. Apa. Tapos, pinatin ko na din siya sa result niya. Yes, sa ma'am, same. computer, oh. Para hindi na kayo mag- malito. inano. Mm. So, yun. Sige, matokrit, naka liters per liter na. Oh, 38.9. Hindi na kayo mag-convert, ma'am. Okay. Signal, there's 50.6. Lympho, 33. AU, 4.9. So, sa result ni patient, ito yung main result niya. Makikita nyo din yung histogram and scattergram niya, ma'am. Kasi ba? Sa Pag graph. pag mag-print, i-print yun. Possible, ma'am, if ni IT natin, ma'am, na pwede siyang kasali sa printing. Kasi ito, isinano kasi. Kasali. So, oo nga pala, ma'am, na meron. Sige. Iano natin sa IT, ma'am. Kaya. And then, si cumulative, nandito yung mga previous results ni patient. History. No need for you to check sa LIS nyo, ma'am. Logbook. Pwede na po dito. Diretso na dito. As long as same sila ng hospital number, kaya di ba sa hospital number ma'am kay specific to one patient lang. So pag nag-merge yung lahat, sa kanya same patient talaga. So, hospital number mean yung ano? Yung 202. sample ID. Yun yun. Yapa. Si sample ID, yes, is 202 ma'am. Yung date ngayon. Yes ma'am. So since mag-change siya, hindi pa siya magko-cumulative next na i-run nyo si same patient. Sino ba ito? Si same Almeria. Hindi pa kasi mag-iiba yung sample ID nyo. So, dapat talaga yung ilalagay sa sample ID is ang Number? Hindi? room number. Number. Pero hindi rin pwede. Kasi pag may Pag change ibang na, pasyente, oo. so ano din siya. So sige lang. Sa na lang, sa LIS. Oo, Ano to sa LIS. LIS. Once okay na, lahat ng patient ng results niya makikita niyo dito. Last 5. 5. Okay. With the dates and lahat. Para may comparison kayo na, pataas na yung platelet, pababa. Si Q-flags naman, probability lang siya, ma'am. So, not necessarily, pag may 60 dito, may 60 kayo na makikita na blast sa slides ni patient. Ano lang siya, probability lang siya, ma'am, in percent. So, as long as hindi pa siya nag-red or hindi pa siya, by practice, pag hindi pa siya lumagpas ng 300, negative siya. Pero pag umabot siya ng 300, 600, mga ganun, meron talaga kayo makikita, ma'am. Even the clamps. So, meron talaga siya. Or pag nag-red siya, ma'am, suspect nyo na. I-view nyo sa microscope. Pero pag green siya, okay lang yan. Wala yung laman. Service, engineers lang yan, ma'am. So, huwag na kayong okay na yan. Sige. Patient results. Question, ma'am. Okay. May times na nagraran ba kayo ng patient sample, ma'am, na hindi pa bayad ni patient? Bayad? Apo. Or hindi talaga? Kailangan bayad. So, for example, hindi pa bayad. For example, ma'am, meron talaga kasi emergency. So, pinaran muna kasi urgent. Click nyo lang to modify, ma'am. Kasi di ba, name pa ni patient, wala pa, hindi pa na-input sa system, wala pa lahat. Click nyo lang to modify. Tapos may edit nyo na siya. Pero once na validated yung sample ni patient, ma'am, hindi nyo siya makiklik. So, what you have to do, i-unvalidate nyo lang siya. And then, i-modify nyo na yung patient name, lahat, sample number. Input. Yes po, input nyo. And then, after that, i-validate nyo ulit, ma'am. And then, resend nyo sa LIS. Ito. Host, tapos,
output host computer. Oh. Para ano, bumato siya sa LIS nyo. So, yan lang. Pag hindi nyo siya maklik, ma'am. Next, ano pa? Si Explorer. Si Explorer, ma'am, yun, in list form. If you want to view it pa-isa-isa, double-click nyo lang. So, magiging browser na siya. Yung So, patient ganun niya. yun. Per patient na siya. Pero pag gusto nyo maghanap, or if you want, ma'am, na gusto nyo, paano ba, for, anong tawag doon? Sa numbering nyo, ma'am, or, ano ba tawag doon? Yung census, pwede, ma'am. Click nyo lang to dito. So, pwede nyo siya i-check. Apa. So, makikita nyo. Or pwede nyo siyang i-output, send nyo sa computer, or i-print nyo, pwede din. Apa. So, if you want na i-check lahat, pwede naman ito. Select all, Okay. or pwede deselect all, or pwede nyo pa isa-isa naman i-click. Manually. Apa. Pwede na. So, yan. What else? So, Explorer, patient sample, log on, log off. So, log on, log off, ma'am, change user lang. Naka-auto log on to, sinet namin, na once na nag-open si machine, automatic na mag-log in siya ni MMH. Apa. No need for password na din. Oo. And then, shutdown lang si machine. No need for any reagent. So, shutdown nyo lang, then okay. Magsa-shutdown na siya after 2 minutes. Instructions for use, wala siyang niload, pero andito lahat, ma'am. Oo. If you want, I can provide you a quick guide para kahit sino ma-assign, ma'am, pwede nyo siya ipaano na lang. Nandun lang yung lahat yung mga basic. I-download yan dyan, di ba? Ang Hindi ko pa na-try, ma'am, kasi wala akong downloader, pero i-check natin sa IT. Baka meron silang downloader na. Para ma-search na lang, ma'am, no, sana, if may error. So, yan. History. History, nandito lahat ng need nyo, ma'am, for siguro DOH inspection, if you want. Nandito yung mga audit logs, lahat ng nangyari sa machine. And then, nandito din yung mga error logs natin na pwede nyo siyang i-print, ma'am. Output nyo lang. And then, print nyo in list form. Pwede din. Nandito din si maintenance log. So, lahat ng na-perform nyo na maintenance, nandito na din siya. Apa. And you could also print it. Tapos, reagent replacement log. So, this is useful, ma'am, for your inventory. Oo. Apa. So, malalaman nyo kung Print out mo na lang. pwede, ma'am. Or Kung may idea kayo kailan na. siya na-input, tapos like kailan naubos. Yes, ma'am. Or magkaka-idea kayo na, dalawang cell pack na gamit ko this month. So, next month, mag-order ako ng 3 for, para may buffer. Para gano'n. Okay. So, pwede naman. And then, settings. Settings, wala naman kasi sinet na natin. Maintenance. So, si maintenance ni machine, ma'am, very basic lang, sir. Shutdown lang siya everyday. Shutdown lang siya? Shutdown lang everyday. Yung daily niya, shutdown lang. And then, weekly, ma'am, is, yung cleaning niya. Daily shutdown? Yes po, sir. Daily shutdown lang talaga. Kasi eventually, Bakit? Daily shutdown. ma'am, Everyday. kasi, once na mag-shutdown siya, nagpa-prime or nagki-clean na siya ng kusa. And then, once you start it up naman din, nagpa-prime and nagki-clean na din siya ng kusa. Which is nagagamit yan siya ng reagent. Yes, ma'am. All reagent po. Kailangan talaga daily shutdown? Depende siguro sa load, pero since Depende sa po, reagent-wise. Kaunti lang naman namin. Sige. Inpatient pa lang naman. Okay, sige, ma'am. Weekly. Basta auto-rinse nyo. Auto-rinse nyo. Auto-rinse muna bago gamitin. Apa, Everyday. always yun, auto-rinse. Kahit, sige, shutdown, kahit weekly na lang din, ma'am. Sige. Pwede weekly kasi hindi naman kasi siya marami. And anyways, nagsisleep naman din siya, ma'am. Mm. So, i-wake up nyo lang siya, magpa-prime na lang din siya ulit. So, sige, wag na lang muna. Kasi sayang. Daily na lang yung prime. Apa, sige. Daily na lang. And then, or nakaset siya, ma'am, 8 hours. No? Oo. Yung sleeping niya. Automatic naman siya, no? Apa. Pag mag-awake siya, magpa-prime siya na. Yes, ma'am. Magpa-prime naman siya, so okay lang. So, okay. And then, Kahit hindi na mag-prime everyday. kahit di na pa. Automatic naman ang Per shift na siya, ma'am, kasi naka 8 hours siya. yun. So, sa maintenance, yun. Shutdown, tapos routine cleaning, ma'am, once a week or every 1,000 samples. Humihingi naman si machine. Oo. Kailan ba ito last na, Tingnan natin. Kahapon, kayo kahapon na. Execute routine cleaning. 21. So, pero pinreform niyo siya nung kahapon lang. 21 ata. 21 din. Sige, tingnan natin sa maintenance. Yun, Explosive. sa taas, 26. Ayun, routine cleaning. Oo. So, 26. So, mag-aas na naman siya next Tuesday. Depende kung ilan ang patient.
ano siya ma'am, weekly talaga siya kung hindi man kayo umabot ng 1,000 samples. Sige. Pero pag maraming samples, kahit hindi siya umabot ng 1 week, basta umabot siya ng 1,000 samples, magro-routine cleaning din siya ma'am. Okay, sige. Apa. So, once a week or every 1,000 samples, whichever comes first. And then, we have the flow cell, rinse flow cell din ma'am, once a week. Ano yun? Kasi ma'am, yung ano natin, principle for WBC counting is fluorescence foci. So, we have to make Rinse, sure, ano? rinse flow cell po. So, dito kayo sa maintenance, and then rinse instrument, and then rinse flow cell. Once a week siya? Yes po, once a week siya ma'am, para... Kumakain din siya ng reagent. Ano lang ma'am, yung cleaning solution natin and Selpak DCL. Ay. Apa, nire-rinse niya lang yung flow cell. Kasi para maganda yung result natin for your WBC counting. So, pag clinic niyo siya ma'am, eto, hihingi siya ng cleaning solution. And then, yun, routine cleaning. So, si routine cleaning ma'am, di ba mag-error siya. Minsan kayo, pwede siya i-click dito or dito niya na rin siya i-click. Same lang din, hihingi siya ng cleaning solution. So, once a week siya. And then, kung ano ma'am, for example, naka-feed tayo ng samples na may clot. So, what we have to do, punta tayo agad sa maintenance. Tapos, rinse instrument. And then, ito lang ma'am, remove RBC detector clog. Okay. And then, RBC detector clog. Okay po. And then, drain RBC isolation chamber ma'am. Ito pa. Itong dalawa lang na may RBC. Tapos, Drain authorize. RBC isolation. Yes Chamber. po. Chamber. And then, ano po? Authorize. So, yun lang ma'am. Dalawa. Ano yung isa? Remove RBC detector plug. Wala tong reagent ma'am. Oo. Ito din si drain. Wala siyang reagent na involved. At yung last? Auto-rinse. Auto-rinse pa. Si auto-rinse, Selpak DCL lang ma'am. Sige. And then, for before running control mo, pwede din kayong mag-remove flow cell air bubbles. Wala din siyang reagent na involved. Ito pa. Ito pa. Before what? Ano Before po? running QC ma'am, pwede din. Okay, sige. Para sure lang na walang air na nakakount or so yun lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ito lang 5 ma'am. Yung iba si engineer na pwede yung siya na bahala. And then si reagent replenishment ma'am, different siya from reagent replacement. So, di ba, gusto natin na masagad yung reagents. So, pag nag-alarm si machine ma'am na ubos na yung reagent nyo, pwede nyo i-tilt si Selpak DCL. Oo. Tapos, instead na mag-reagent replacement kayo ma'am, reagent replenishment na. Okay. Para yung mga spaces niya, in between the tubings, mare-replenish yun yung reagent. Magkiklik ka lang. Apa, Kung anong ito, replenish self- mo self- per ano. Kahit ito ma'am, pwede nyo ito i-tilt. Basta yung end nung tubing niya ma'am, merong laman. Kaya niya. Pwede siya i-tilt ng ganun. Para masagad mo yung reagents. Kasi sayang. So, ngayon, anong reagent ang naunang nauubos? Usually ma'am, si Selpak talaga. Kasi for rinsing siya, cleaning siya din. And then, yun, start up, shutdown. Marami din siya, mga 42 ml yata yung kinukuha. Pero 20 liters naman daw siya. Okay po. So, yun lang. Maintenance, instrument, for the resistant yun lang. And then exchange yung sa reagent replacement. Yung iba ma'am, wala na. Okay. Tapos, eto, shortcut ni auto-range. So, nilabas siya ma'am. So, nandito sa Screen. And then, may ano kayo dito Ano ma'am? yung mga yan nasa labas? Eto? Oo, nasa labas. Asan ma'am? Ito Ito, yan, ito? mga bata. O, yan. Okay. Mga mga- So, eto ma'am, same lang sila nito. Okay. For ready Pindutin mo state. siya. Hindi naman ma'am. Parang guide nyo lang, kahit hindi ka tumingin dito. And then this one ma'am, type. Ito, for agent. So, kaya yon may reagent tayo. Okay. Ito, hindi siya naka-idle ma'am kasi may X-bar M tayo. Si machine kasi meron siyang feature na if in case wala kayong QC, pwede kayong mag-run ng external na QC. Tinatawag namin na X-bar M. So, ano siya ma'am? 20 normal patient samples na parang i-run mo lang siya randomly kay machine. Tapos, i-detect niya yun na, ito siguro yung X-bar M niya. Tapos, magpa-plot siya. Tingnan natin kung nakarun na kayo ng 20 samples dito ma'am. Wala pa, hindi pa. Hindi pa umabot.
Hindi po. 20 different. Kaya wala. Yes, different sample, sir. Hindi po. Pero dapat normal. Opo, dapat normal siya. Ipaplat niya dito. Kaya pala wala pa siya. Wala pa siya. Wala pa. Apo. So in case lang, hindi naman siguro ito mangyayari. So in case lang na wala tayong controls na ma-provide, yan, pwede kayo mag-run. Pero ano siya, 20 normal patient samples, ipaplat niya as 1. I-average niya yun, sir, tapos i-plot niya as 1. Yun lang yung pangit sa X-bar-M kasi marami kayong samples na need. 20. Tapos dapat normal. Yes, ma'am. Dapat normal talaga. And then this one, naka-idle siya kasi wala pa tayong printer. Okay. And this one, kay naka-idle din siya kasi wala pa tayong host. Pero pag i-click, automatic print. Wala, hindi, sir. Ano lang, pag clinic mo to kay, yung reagent lang ilalabas. Okay. Guide lang siya na, yan, connected siya to printer, connected siya to LIS. Okay. Yes po, ma'am. And then this one, ma'am, is whole blood. Tapos ito, CBC differential. Pag CBC lang, or pag walang differential, Wala. mawawala siya. Lalabas. So, mga idol siya, ma'am. So, may guide kayo, CBC lang pala ito na-click. So, ibalik ko siya sa with differential. So, and then, the next nga sample number na i-feed natin, then dito may lalabas na exclamation point if meron siyang alarm or error. Andito yung error na naka-yellow, opo, sa baba. And then, you have your modes. This machine can run whole blood mode and pre-dilution mode. Yun po yung parang sa earlobe or fingerprint. Yun po. Okay. Pre-diluted na siya. Ang ginagamit na diluent, ma'am, is si Cellpac DCL din. So, paano pag-review? Click nyo lang to, ma'am. And then, Machine na bahala. sasabihin ni machine, analyze, 1:7. Okay nyo lang. Tapos, magpe-prepare na siya. So, ilan ang tutunan mo, sir? Yes, ma'am. 1:7. So, nasa 120 yata yun. 120 na diluent. Tapos, 50 UL na sample. So, tama ba? I-verify ko, ma'am. Check natin. Basta yung sample, 50. Oo, 50 siya, sir. Tapos, 1:7 yun na lang. Solve na lang. Pre-dilution. Tama ba? Sige, check ko, mama. Or 12. Check ulit. For pre-dilution. So, walang iya pakiana. So, balik natin. Pero kasi naman yung machine, di ba? Ilan na ang sinasakit? 25 lang naman, ma'am. So, kaya yun. So, yan. Yun lang lahat. Yun lang? Opo. Questions, ma'am? Kung ano. Wala naman. Nagamit yun naman ito? Yes. Manual, cleaning, Cleaning. control. Okay. Input sa control. Hindi pa siya na-shutdown. Which is na-shutdown sa press lang yan siya. Apo, press lang, then okay. Magsa-shutdown na siya, ma'am. Tapos, to start it up, eto na lang. Same lang nung nag-OT rinse kayo or nagro-routine cleaning. Nagsha-shutdown mo siya ng kusa. Pwede din yun, ma'am, since once a week. Yun na lang din. Yun na lang din. Tapos pag sinutdown nyo, ma'am, mga siguro 20 minutes rest kay machine. I-rest mo na siya bago Apo, bago i-on ulit. Or 15 kung maraming samples. Pwede naman din. I-shutdown mo na siya, then mag-wait 15 to 20 minutes Bago i-start up. i-open. Yes po, ma'am. And then, pag nag-shutdown kayo, tapos if you want to run control, shutdown muna si machine, then run control. Kasi yung iba, ma'am, nagra-run sila ng control muna, tapos sinashutdown si machine. So, dapat baliktad. Oo. yung ibang usually mga freestanding labs, ma'am, ganun sila. So, yun, try na namin baguhin kasi wala. Useless din. So, yan. So, yun lang, sir. Apa. So, yun lang. Tapos, ma'am, attendance mo pala ako para sa certificate. Sige. Yung certificate niyo, ma'am, si sir ninyo na